Hi, hello mga ka-hawks, mga ka-yarn, lovers of crochet. Hello, good morning. Gumawa naman tayo ng 5 ideas, 5 style na garland. Simple lang. Mura lang kung ibenta mo siya. Sa akin, binibenta ko ito ng 40 pesos. Wholesale na yun. Tapos yung bumibili, wholesale man siya, ipagbili rin nila ng 50 to 65 pesos. Ito po ang gagawin natin. Una, yung kulay violet. Gumamit ako ng 3.0 na hook, tapos 4 ply na yarn. Unang-una, gumamit rin ako ng beads. Tapos 5 beads nilagay ko sa yarn. And then magkadina ko siya o tatlo dahil slip mo sa bawat beads kasi may 5 beads dyan. Hinumduman ninyo mga ka-hawks, mga ka-yarns, mga crochet lover. Ito pong video ko, hindi ito solid Tagalog or English ba kaya. Ito ay Bistag. Para ito sa mga Bisaya, sa mga nakakaintindi ng Tagalog, ganon. Kasi Bisaya po ako, Cebuana po ako. Kaya gumamit ako ng natural na lengguwahe ko. Ayan. Sa bawat beads, meron kang 3 kadina na ilalagay dyan. And then, pag mabuo mo na yung 5 beads, nalagyan mo ng 3 na kadina, islip mo dyan to end up your first round. Okay. Sa second na naman, procedure is gagawa tayo ng petals. Yung petals na yan, magsimula sa 3 kadina, sumunod ang double crochet, sumunod ang 2 double crochet. Ayan, pinagawa ko double crochet. Ayan. Pagkatapos, babalik ka na naman sa half double crochet, and then magkadina ka ng 2, tapos i-slip mo doon sa first beads mo kasi para ma-forma siya nga isang petals. Yun. The same as sa next petals hanggang mabuo ang 5 petals. Ang procedure lang niya talaga sa petals ay una, magkadina ka o mag-chain ka ng 3. Tapos, gagawa ka ng half double crochet, and then sumunod ang 2 double crochet at babalik ka sa 2 half double crochet, and then magkadina ka ng 2, i-slip mo doon na naman sa isang beads hanggat mabuo mo ang 5 petals na ganun ang procedure, ang pagkagawa niya. Kung mabuo yan siya, 5 petals lang talaga.
dalawa. Kadina din. Slip mo doon sa isang beads. Then, i-close mo. Be sure nga ayusin ang pag-close mo. Tapos, yung dalawang dulo ng crochet, itali mo silang dalawa. Para sure na hindi siya mabugtas, kung sa Bisaya pa na mabugtas. Tapos ang sunod nato ana iyang partner, kulay niya pink. So, una, gawa ka ng circle. Yan. Slip mo dyan sa pinaka-beginning ginawa mo kaina. So, birahon lang guna nimo ang katong tumuing ka dito, para medyo magsikip siya. So, himo tag another petals. Style nga unique na petals. Magkadina ka lang diha 12 to 13 na kadina. Tapos, i-slip mo kung saan ka ganina nagsimula. Another, magkadina na pud ka o 12 to 13, depende sa gusto mo kahaba. Kasi, yan ay ilagay natin sa likod niya. Sa yung bulaklak na violet. Yan. Ganun. Magkadina ka lang, magkadina ka ng 12 to 13, depende sa kahaba mo. Hanggat mabuo mo pabilog, malagyan mo ng kabuuhan ang bilog na ginawa mo kanina, yung circle na ginawa mo kanina. So, pag matapos mo na yan, siguraduhin mo na lang na ma-slip mo ng mabuti para hindi siya mabugtas o matanggal, para sure. Yung yarn na yan, same 4 ply. So, ang sabi ko na yung mga last na mga tali, pagdugtungin mo, isumpay mo siya, itali mo silang dalawa para sure na hindi siya mabugtas. Yan na ang itsura niya. Parang ano. So, dyan, ilagay natin dyan. Ganun ang itsura niya. So, maganda, di ba? Simpleng gawain, kaya lang sa mga beginners, sa mga Bisaya, pwede na siya sa mga high school o even elementary. So, ngayon, gawa na tayo ng para magkaroon tayo ng isang garland. So, gumamit ako ng laundry glue. So, mag-prepare ka lang ng circle na kasing laki ng parang yung sa bottom gani ng margarine, yung plastic na margarine. Yung ganun, depende. 2 inches. Sabihin mo, 2 inches na bilog. Dalawa. At saka, mag-prepare ka ng satin ribbon. Mas maganda kasi
crochet man good siya, hindi siya pwede lagyan mo na ang partner mo mga plastic na ribbon. Mas maganda kung satin kasi tela man din, closed man din yung satin. So ganyan, ang kahaba ng satin na yan is 5 inches. Tapos yung isabit mo sa liog 33 inches yun. So ganyan ang process. Una-una gumawa ka ng ganyan, and then yung sa liig kailangan idikit mo muna, and then pagkatapos i-prepare mo yan, yung dalawa na yan, yung satin, bago ang bulaklak. Pero yung bulaklak kailangan nakadikit, lagyan mo na pandikit daan para mauga na siya badaan, medyo madry siya para madali na lang ang pagdikit mamaya. Tingnan mo sa akin, nilalagyan ko mauna, pero hindi ko pa yan idikit. Sa tabi ko pa lang, anay. Tingnan mo, madali ang pagdikit, basta lagyan mo muna ng pandikit para medyo mag-dry. So maraming style sa garland. Itong sa akin, madali lang ito. Dali lang kaayo himuon. Kuan pod ka ng affordable ang mga gamit. Dili siya mga mahal. Mura lang yan, mga mura lang yan. Ayan. Habang gi-prepare mo yun, ayan na naman, idikit mo naman yung isa. Ayan. Ganyan ang paggawa ng sa satin ribbon. Tapos, idikit mo yung partner niya. Ganon. Tsaka, yung kanina, yung bulaklak, diba? Nalagyan mo na pandikit. So, ngayon, madali na lang idikit. So, tingnan mo, ang ganda. O yan, 40 pesos yan. Yung nagabili, ipagbili nila ng 50 to 65 pesos. Yan. Maganda, diba? O yan. Nakabuo ko dyan ng apat na ano. Kasi yan ang order ng mga reseller. Apat na ganito, ganyan, depende lang. Mix kasi. So, yan guys, ang unang style ng ating garland. So, ang susunod na naman, gagawa naman tayo ng isa pang style. Ito, ang susunod ay ang I think yan, rose, yan siya guys, rose. Yung mga ibang gumagawa ng rose, kuan sila, ang ginahimo nila is magkadina lang sila o 50. Pero sa akin, nagakadina ako ng 60 kasi gusto ko medyo malaki. Kahit anong klaseng kalaki ng rose na gusto mo, doon ka mag-adjust sa imuhang chain. Kung 30, di maliit na rose. So kung 40, maliit din na rose. Yung katamtaman, may medium or yung pinakamalaki din. At saka may rose din na ang partner niya is double crochet. May rose din na half double crochet. Sa akin, ang ginawa ko is half double crochet. Kahit medyo, syempre, ipagbiligod natin. Alangan naman kung magpabili ka na wala ka namang profit. So, dapat may profit ka. Una, ang ginawa ko sa rose is ganyan. Gawa ka ng mukhang lace. So, yung lace dyan, ganyan ang paggawa. Tag 3 ang kadina. I-slip mo sa baba. And then, para mag-diamond. Ganoon. Tapos nyan, gawa ka ng mga half double crochet na 10 na ilalagay mo, i-slip mo dyan sa bawat lace naka laan. Ayan o. Sige.
Ganyan. Yan ang, ibig sabihin niyang ganyan, first petals na siya kumbaga. Kasi ang rose, ang daming petals. Diba? Yan siya. Kadina ka ng dalawang kadina, then half double crochet na kaagad. 10 na half double crochet sa bawat petals. Yung sa akin. Ewan ko lang sa iba. Hindi ko alam. Sa crochet, mga ka-lover of crochet, mga ka-hawks, mga ka-yarns, tayong mga lover sa ganitong art, matawag man natin itong art, kinakailangan mo talaga dito ang tinatawag na pasensya. Dahil hindi mo maiwasan na magubot, no? Saksak sinakol niya, bistag ba yan eh, na magubot. So, kailangan may pareho kang pasensya para hindi magkagulo-gulo yung ginagawa mo. And then, pangalawa, sa mga gustong matuto, sa mga gustong maka-learn sa mauning art magigid di siya, part sa art di siya. Kailangan yung pinakauna kong turo about sa paano gumawa ng kadena or chain, doon ka talaga magsimula. Magkadina ka araw-araw ng how many kadina, mag-aral ka din mag-slip, mag-aral ka din kung ganito. Yan ang beginners. So ito, matawag naman itong beginners. O yan, natapos ko na. Sa mga ilang petals, I think 15. Depende sa distance ang ginawa mo. So yan lang ginawa ko. Pinaikot-ikot ko yung mga ginagawa kong petals. Pagkatapos, kailangan meron kang plastic needle. Yung needle na pang crochet. Tulad sa akin yan. Yan. And then, i-insert mo lang dyan, itusok mo lang dyan. Pagkatapos, siguraduhin mo lang na ma-close mo talaga ng mabuti para hindi mabungkag ang imong rose. Yun, as I said, yung mga sobra na itali mo yun sila dalawa para sure good siya kaayo. So ngayon gagawa tayo ng kanyang dahon. Yung iba gusto nila 2 dahon, pero sa akin pinili kong 1 dahon lang. Kasi yun naman, no? Para sa akin maganda lang ang isa. Simple kong tanawin. Gagawa tayo ng dahon na mukhang rose na dahon. Una, half, and then tapos ng half double crochet, slip ka na naman, dayon double crochet, dayon balik ka sa half double crochet, dayon half crochet, dayon slip ka na. Ganon ang magawa ng dahon ng rose. Same as kung magpaliko ka. Slip ka muna, and then half crochet, and then half double crochet, and then depende sa saan malaki dyan, double crochet na ang flow mo. Sa akin parang 3 double crochet yan. Pasunod talaga yan. After the 3 double crochet, babalik ako sa half double crochet, and then half crochet, and then slip na kaagad. Yon, tulad sa akin. Yan o. Gamay siya, pero mas gustuin ko siya. Kay cute. Cute siya. Idikit mo talaga yan. Prepare ka din ng laundry kinpit. Yan. Yun, as I said, same ang satin ribbon.
mag-prepare ka ng I think 2 inches yan siya ang chipboard, ganyan 5 inches ang satin, 8 na 5 inches din ha, nakalimutan ko yung sa violet kanina, 8. So yung sa liig, as I said, 33 inches. So always prepare, lagyan ka agad ng pandikit para mag-dry siya, mas madaling madikit. Ayan, tapos na, konti na lang. Nakabuo na tayo ng pangalawang style na garland. So yan, rose. Yung iba, yung rose ang nakalagay, sabi nila mahal, pero para sa akin, sa Bisaya pa na, kung ano lang na siya, kanang kuridas na sila, tag 40. Papa-order ako ng wholesale. 40 ang wholesale, 40 pesos ang wholesale niya, pabili ko. Yan, 40 pesos, hindi by dozen, 40 pesos. Yan, crochet. Tapos na tayo. Okay, sa dami-dami niyan, kasi ano man yan, order yan, no? 25 pesos, equivalent to 1,000 pesos. Yan. Alternate ko ang kulay para magkaiba. So, madami ang rose. Yan, nabuo ko yan. Yan ang mga roses. Same ang procedure. And then, ang next na style natin is iba na naman. Ito. Gawa na naman tayo ng tinatawag na pink bell. Yung pink bell. Una, magawa tayo ng magic ring. Gamitan natin ng magkadina ka 3 para magkaroon ka ng parang 5 dahon. I think 6 na dahon. Yung maliit ko, diba, sa rose ay sa bills parang may dahon sa likod ng bulaklak, o parang ganon. So ang gagawin mo, paano siya gagawin? Una is magkadina ka ng 3. Tapos pangalawa, mag half double ka, pero hindi mo buuhin ang double. Panoorin mo kung paano, kasi ang hirap isasabi sa Bisaya. Paano yan? Yan na. Para may tanda siya ba sa bawat dahon, kasi dyan mo ilagay mamaya yung pink bell. Yan siya. 5 dahon yan. Maliliit na dahon. Leaves sa gilid niya. Tapos sa 5 dahon na maliliit masyado, yan siya ay parang magdikit siya doon sa bulaklak, sa bell. Panoorin nyo, ha, kasi sa dahon niya, dyan yan yung pink. Then gawa muna tayo ng stalk niya. Kailangan may stalk. So, ang kadina dyan, 30 na kadina. Yan. Gawa ka ng 30 na kadina. Kasi, dalawa yung bell gawin natin. Kasi magkatabi. Ayan. Yun siya ang itsura niya. And then, i-prepare mo na agad yung dahon. So, kadina ka lang ng 10 or 12, depende sa kalaki ng dahon. Sa akin, 10 lang kakadina, maliit naman ang gusto ko na dahon. Diba? Dahon, ma-identify na sila. Una, ayan,
half crochet, then half crochet, then double half crochet, and then dalawang half double crochet, tatlo, and then double crochet, isa, double crochet, na double crochet, dalawa, tatlo ka double crochet, half double crochet na, balik na para mag-curve siya ba, mag-curve, dalawang half double crochet, dayon half crochet, and then slip na. Ayan, sa kabila ganun pa rin ang flow niya. Slip ka una para magliko ka dyan. Yan, boom, then half crochet, half double crochet, half double crochet, half double crochet, double crochet, double crochet, double crochet, half double crochet, half double crochet, half crochet, slip na. Yan, good. And then as I said, ginadikit ko talaga yan sa likod. Mas maganda, di ba? Ang cute ng dahon niya. Pa-curve-curve pa. Ang cute ng dahon niya. See? Ganda. So, lagyan siya ng pandikit. As I said, lagyan ng pandikit. At ipitan mo ng laundry kimpit para mamaya nakadikit na siya. Yan. Ayan, dikit na siya. Ayan na, dyan na tayo. Gawa na tayo ng inbold na natin yung pink. Magbuo na tayo ng bell. Ayan. Ayan. Sa bawat, sabi ko kanina, maliliit yan na dahon. Meron siyang, distance. Ayan. 1, ipaluag mo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan, 7. Gawa ka ng ganon na 5. Kasi may 6 tayo dyan na na dahon na maliliit. 3, 4. Yan. Pagkatapos, pag mabuo mo, isa na lang. So, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Bilangan natin ilang petals siya. Basta't may mali ka, sa tudyon mo kay na mali ako, pumunta ko sa isang butas. Well, 5 petals lang na 5 petals. 5 dahon lang siya na maliliit. Tapos magbuo siya ng 5 petals. 1, 2, 3. Ayan. Yan, 2, 4. Yan. 2, 4, 6. So, meron tayong 5 petals kasi may 5 dahon tayo kanina. Ay, 6. So, baliktaran mo. Yan, ayuhon mo. Ibutong ni mo tong
dulo kanina sa likod para magsikip. Kanina, gibotong ko so nawala na yung butas. Gibiran ako para magbilog siya. Ayan, mukha na siyang deal. So, magdugtong tayo dyan ng another extension na petals. Yan. Slip ka muna ng isa and then half double crochet, half double crochet. Yan. Half double crochet. Bali, 4 yan siya dyan. Slip. Then, half double crochet. Half lang na siya tanan. Then, slip agad. Yan. Half double crochet. 2. And then, kadina. Slip. Yan. Double crochet. Half double crochet. Ayun, kadina. Ayan. Isa na lang. Nadugtong na petals. Yan. Dayon, putulon mo. Tapos, itali mo yan doon sa kanina. Ayan. Yan ang ating pangatlong style na bulaklak. Putulin mo yan na parang wala kang makita. Ayan ang dayon. Ayun ang duha. Isa kasi nag-prepare naman ako ng isa. Putulin. Kunin mo yung dahon, puputulin mga sobra. Tapos, yung stalk mo, ilagay mo sa gitna, ipasok mo, tsaka yung sa kabila din. Mali na siya guys. Tanawa. Amo na siya nga magbantay sa trabaho permanente para. So, yan. Itali mo yan dyan, sa kabila rin. Itali mo sa kabila. Para pag birani mo unya, dili siya mahuslot. Mabutong. Lagyan mo ng sure ball na pandikit para hindi siya matanggal mo. Dikit siya dito sa iyahang anpon. Biraw na siya, tapos dira mo ibutang imo kuan dahon. Pasulod nimo ang stalk sa dahon. Ang iba 2 dahon nila, pero sa ako isa lang gusto ko kay ganahan kog isa. Nitan ko og isa. Ayun. Depende sa imo kung lagyan mo ng 2 dahon, okay lang. Depende lang. So doon, papunta naman tayo sa tinatawag na yung 2 bilog at saka sa atin para mabuo siya na garland. Same size pa rin. 2 inches to 2.5 inches. And then, mag-cut ka ng 5 inches na satin. 8 pieces. And then, yung sa sling niya sa liig, mag-cut ka ng 33 inches. Na, ganon. Yan. So, yan ay
Basta sure mo, mag-monitor ka talaga palagi. Kaya baka mabaliktad yung satin mo. Yung dry na sa taas, yung shine niya na nasa loob. So, baka mabaliktad. Kailan sa mga gawaing ganito, kinakailangan mo ang presence of mind. Presence of mind. With full of love, para ang trabaho mo maganda, neat, at saka maganda siya tingnan. Kasi pag galit ka, kunting mali mo lang, kuramuson mo ng trabaho mo. So, dapat, kung gumawa ka ng ganito, kailangan masaya ka, love mo ang trabaho mo. Yan na siya. O, tingnan mo. Nakabuo na ako. Gumawa ako ng yellow bell. Nag-40 pa rin yun. Next na style is gagawa tayo ng yung sabi nila na everlasting flower. Actually, ang everlasting flower, madaming petals, yung maliliit man yun. Pero sa akin, hindi 5 petals lang. Parang simple na bulaklak lang. Una, gawa ka ng circle. Ang circle niya, hindi siya magic. Magkadina ka lang ng 3. Tapos, i-slip mo doon para magmukhang circle. And then, magkadina ka kaagad ng half double crochet. Ng 10 na pulo. Napulo. Kasi, kung napulo siya, i-divide siya sa tag-dalawa-dalawa kung saan ka mag-slip. Dalawa slip. Mamaya sa pag yellow na ang igansilyo mo. Ginabilang ko gani para sure siya. Yan, slip na. Dahil mga sobra, ayaw jud kalimot nga dili siya matali. Kaya may tendency na siya bugtas na magkuba gyud. Yan, yellow na tayo. Kung ayaw mo siyang itali, ipakain mo siya dyan sa paggawa mo ng ilalom siya. Yan, dyan na ta. Kadina ka 3. Kung saan ka pumasok mag-slip, dyan ka rin maglagay ng isang kaya gawa tayo ng 5 petals. Double crochet and then half double crochet ang flow niyan para mag-curve siya. Yan. Diba? Ginapaipit na ako ang mga green. Another, mag-slip ka after sa 2 green. Limang petals siyang galing.
Tapos na. 5 petals. Bakit siya ginagawa? Siya ng ano, ang petals niya is kadina ka ng 2, tapos magsunod ang half double crochet, and then double crochet na 2, then half double crochet, dahil slip na ka agad. Ayan, ganyan. Ayan, may 3 ako dyan. Ayan. Para, tapos may isa din ako iba na kulay. Medyo lighter ang isang yellow. Ayan. Ayan. Tapos yun na. Gawa naman tayo ng sa garland. Same pa rin ang flow. Ayan. 2 bilog, circle, ganun. Tulad kanina. Pag ano ko. Prepare, lagyan mo talaga ng pandikit para ma-dry siya konti. Madali na lang siya itikit. Yung sa sling, 33 inches. Yung sa bilog, 2 to 3 inches. Yung sa atin yung maliliit dyan, 5 inches. Tapos mag-cut ka ng 8 pieces, and then para magkaroon ka, magbuo ng ganyan. Ang sabi ko, i-prepare mo talaga, lagyan mo pandikit lahat. Tapos para mag-dry siya konti. Tapos habang siya ginapa-dry mo, yan, dikit ko na yun. Tapos mag-ano ako, malagay ako ng pandikit. Madali kasi magdikit, basta medyo ipa-dry mo muna konti. Yan. Pero sa mga gawaing garland guys, sabi nila kailangan mayroon kang idea about sa art. Pero sa akin hindi. Nasa sa tao yan kung gusto mo mag-aral. Kasi ano yung Google? Peke. Nandyan sa Google, mag-type ka lang ng color palette, yellow. Nagbigyan ka na ng kombinasyon kaagad. Kung ano ang bagay na babagay. First, yung 3 bulaklak, pag makita mo doon sa Google ang palette niya, may 4 na bulaklak, ipunin mo dyan. Tapos yung satin mo, kinakailangan medyo kombinasyon ang kulay din. Yan sa akin na nakabuo ako ng 2. Dagdag yan doon sa order niya. Yan. Last guys, dito naman tayo sa tinatawag na another ito ang pinaka-simple. Puro lang kakadina nito. Yung ginawa ko, 30 na kadina lang. I-double mo yung yarn. Doblehin mo yung yarn. Tapos, gamitan mo ng crochet needle. Ganun lang, oh. O yan, tusok. Yan. Ganun lang. Katapos itali mo. Ganyan lang. Puro lang siya kada, diba? Madalian, pero maganda. Tingnan mo. Idea lang nito, guys. Kung gusto mo sundin, okay. Sundin mo. Ayan. Diba? Maliit. Kabuo ako ng 3 kulay. Red. As I said, mag-prepare ka ng 2 bilog. Na 4 sa akin. 2 lang pala yan. Yan. Same lang yapon ang size. Walang kaibahan. Pareho, tanan ang size. Mula kanina sa simula. Ganun ang size sa paggawa ng ganyan. Wala siyang kaibahan. Wala siyang kausaban. Ganyan.
Maraming salamat po guys, mga ka-hawks, mga ka-yarns, mga crochet lover. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video naman tayo, please don't forget to subscribe and click the notification bells below para sa susunod na video. Yan po ang ating 5 klaseng style na garland. Pwede yang ipabili. Bye-bye! See you sa next video.